Hello guys, gusto ko lang i-share yung pag-open account ko sa anak ko. Bali yung anak ko is 8 years old. May cash gift kasi siya galing sa ninang niya. Yung ninang niya nasa abroad, nasa Canada. Ngayon medyo malaki. Sabi niya kung pwede i-open account ko yung anak ko para doon na lang ilalagay for his future. Bali actually idea niya talaga to. Kaya naisipan kong gawin. Mabuti pa yung nina. Wow! Di ba? Pero matagal ko na talagang gusto tong gawin. Kasi, syempre, tumatanda na tayo. Tapos, late na rin ako nanganak. Kasi, 31 years old ako nung nanganak ako eh. So, yung anak ko ngayon, 8 years old pa lang. Samantalang yung mga kasabayan ko, malalaki na yung mga anak. Yung iba. So, na-realize ko na din na this is the perfect time para mag-open account. So, ginawa ko nung nagbakasyon ako ngayong December lang. Last December, umuwi ako ng 21 days. Bakasyon ko kasi pangatlong kontrata ko na sa amo ko. Then, pumunta ako sa bank, nagtanong kung ano yung mga kakailanganin. That time pa talaga is December. Maraming holidays. So, ang hirap yung pabalik-balik ka sa bangko na lagi na lang holiday tapos konti lang yung time mo. So, pag tips ko sa mga uwi, pag may transaction, kung maaari, wag December. Kasi, naku, parating sarado. Yung hiningi lang is, bali yung anak ko kasi 8 years old na. So, sabi nung staff nung bangko, bali sa PNB ako kasi open account kasi international bank din yan. So, tinanong ko kung ano yung mga requirements, anong kailangan. Madali lang naman pala kasi pag 8 years old ka na, pwede ng pangalan ng bata. Kasi nung una akala niya pa is 7 years old pa lang yung anak ko. Kaya hiningian niya ako nung mga kailangan pangalan ko, i-attach lang yung name niya. Parang with my guidance pa yung ganun. Hindi ko alam kung anong term nila doon eh. Nakalimutan ko. Tapos ako yung magpapas ng mga requirements ko at requirements niya din. Tapos sinanapan ako ng ID, yung yung marriage certificate namin, yung birth certificate ng anak ko. Pinapili kasi kami kung sino ang ipapangalan, name ko or yung name ng husband ko. So, we decided na name ko. Pwede na daw yun ilipat sa name niya talaga na direct na sa kanya. So, i-change yung account direct na sa name niya. At lahat ng maipon mo doon is ililipat din. Ganun pala yun. So, maganda talaga guys na idea yan na mag-open account tayo sa mga anak natin. Tulad niyan, OFW tayo, wala tayong permanent talaga na trabaho. Kung kailan lang tayo malakas, kailan na natin kaya, saka lang tayo may trabaho dito. So, mas maganda din na pag may plano din tayo na magnegosyo or mag-ipon para sa future ng anak natin. Educational, health, lahat. Yun yung tips ko na unti-unti ko palang ginagawa sa tagal ko na dito. Siguro dahil na rin sa breadwinner ako sa pamilya. So, kahit pala ikaw lang yung inasahan noon pa man is kailangan mo rin talagang mag-save para sa sarili mo. At lalo na pag may pamilya ka na. So, kaya natin yan. Balik tayo. Yung 8 years old, yung sabi niya, 8 years old na pala yung anak mo. Akala ko 7. Kasi pag 0 to 7 daw is kailangan talaga na naka-name sa parents, i-attach lang yung name ng anak. Pero pag 8 up, pwede ng name nila. So, nagpasa lang ako ng birth certificate niya, ID niya, yun, ID niya pala. Then, may finilapan lang ako doon na mga documents. Then, okay na. Yun na, passbook yung binigay kasi
ililipat lang daw sa ATM pag nasa 17 yata siya, 17, 18, nakalimutan ko, mga ganun, kung nasa tamang edad na siya. So ililipat na, pwede nang ilipat sa ibang account, sa ATM, pwede rin. So tips lang ito sa mga parents na kailangan nating mag-ipon. Magandang idea yung mag-open account tayo sa anak na, para sa anak natin na kahit magkano lang ihulog natin, may ipon din yan parang araw. Yung isipin natin na na wala yan, hindi yan natin naasahan. Parang yan, invisible yung ganun, na balang araw is maging visible siya, ganun yung dapat natin isipin para hindi magamit yung pera, hindi magastos, para lang yun sa future nila, yung ganun. So hindi tayo habang buhay malakas, yun yung na-realize ko talaga, na late ko na na-realize. Kaya paghandaan talaga natin ang future ng anak natin, ng pamilya natin. So ayun na nga, may passbook na yung anak ko with money na sa loob. So hopefully madagdagan pa yun. So ang goal namin, pag may marireceive siya na cash gift, ilalagay doon kung wala siyang bibilhin. Kasi pag hawak-hawak nila, hindi naman kasi yun proper na yung bata humawak ng malaking halaga. Ninang niya is mga generous. So pag ngayong Christmas medyo nakarami siya, so kailangan i-safety talaga yun, hindi yun pwedeng hawakan niya. At saka laruan lang naman yung gusto niyang bilhin, yun lang. So bilhan lang siya ng gusto niya, then i-keep na para safety, para hindi mawala. Kasi sila feeling nila laruan lang yan na hawak-hawakan nila, may ilapag na wala na, hindi na natin makikita. So mas safety talaga na sa bank. Pag ganon, sabi nung staff, pwede din daw na sila ang mag-deposit. Yung lang, pag nung nag-fill up kasi siya, name niya lang sinulat niya. Imbis na pirma, name niya, kasi hindi niya pa kayang magpirma. So name niya lang sinulat niya ng complete name. So pwede din siyang mag-deposit, complete name lang yung sulat niya, para maturuan din kung paano siya mag-ipon, yung ganun. Pwede din kami mag-deposit, pwede. So pwede din siyang mag-withdraw gamit yung pangalan niya lang, kompleto yung pangalan niya na isusulat. Pwede na, kasi name niya na yung nakalagay sa passbook, hindi na akin or sa husband ko. So yun lang for today's video. Sana may natutunan din kayo sa video ko, may na-realize din kayo. Sana maging goal yun din na maka-open account din para sa anak niyo. Paunti-unti, kahit nakadasakod 200, 100, 500, maipon din yan balang araw. So that's it guys, mga ka-OFW. Bye! Thank you for watching.